Do you believe in karma? It seems that karma has finally caught up with China. Where? 人可危险了。有的人不晚了。 Sa kabila ng pagsusumikap ng gobyerno ng China paghandaan ng bagyo, tila hindi pa rin sila makaligtas sa galit nito. Walang pinatawad ang bagyo. Pati nga ang second largest dam ng China sa Dongting Lake ay walang kahirap-hirap winasak ng rumaragasang baha. Mahigit 540 million yuan o 4 na bilyong piso ang inilaan ng gobyerno ng China para sa emergency relief efforts. Sinuspindi na rin ang mga klase at lahat ng trabaho. Where? 破！ Naalarma at agad na nagpatawag ng emergency meeting ang presidente ng China na si Xi Jinping sa iba't ibang sangay ng kanyang gobyerno. Ito'y upang tugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng samot-saring kalamidad na tumama sa kanilang bansa. Isa sa agenda sa ipinatawag na meeting ng komunistang leader ay ang all-out rescue relief work effort. Base sa mga eksperto, climate change ang dahilan sa mas tumitinding bagyo taon-taon.软板。 Dahil sa sunod-sunod na kalamidad, inabisuhan na ang mga residente sa ilang probinsya ng China na lumikas. Halos ilang milyong katao ang apektado dahil sa bagyo na tumama sa kanilang bansa. Daan-daan na rin ang nasawi. Hindi pa kasama dyan ang 2 milyong Chinese na namamatay taon-taon dahil sa air pollution. 人可危险了。有的人不晚了。哎呦，我的天呀！ 你说那个车上还有人呢。 Ayon sa Ministry of Finance ng China, mahigit 540 million yuan o 4 na bilyong piso ang inilaan ng kanilang gobyerno para sa agarang pagtugon sa mga problemang dinulot ng bagyo, relief work efforts para sa immediate operations at longer recoveries. Hiện在这种厂呢，这个按起这个挖了，按起这挖这种厂估计都垮。 Kabilang sa 4 na bilyong budget ang pagsasaayos ng mahigit 1,000 kalsada at tulay na nasira dahil sa bagyo. Kasama sa budget ang rehabilitation,
relief operation, immediate recovery at long-term plan para ipaayos ang nasirang infrastruktura. Nagdulot ang bagyong Gaime ng matinding baha sa Hunan, probinsya ng China. $300,000 ang inilikas dahil sa bagyo. 600,000 naman ang apektadong residente. Malaking pinsala sa mga magsasaka ng China ang iniwan ng typhoon. Aabot sa 85 hektarya ng pananim ang sinira ng bagyo. Halos $11.5 million naman o 600 milyong piso ang pagkalugi ng kanilang agrikultura dahil sa mga nasirang pananim. Suspendido ang lahat ng klase at trabaho sa apektadong lungsod. Samot-saring sasakyan na walang kahirap-hirap nilamon ng baha. Base sa datos ng www.worldinfo.data, 22 bagyo ang tumatama sa China taon-taon. Mas marami ito kumpara sa Pilipinas na 20 beses binibisita ng bagyo taon-taon, base sa Pag-asa. Mahigit 20 katao ang nasawi, 150,000 katao naman ang inilikas. Dineklara ng communist leader ang probinsyang Fujian bilang disaster area. 238 million yuan o 1.2 billion pesos ang inilaan ng kanilang gobyerno para sa disaster prevention at agricultural aid. Ang paggawasak ng mga dam, tulay at kalsada sa China ay malaking hamon sa kanilang emergency response infrastructure. Dahil ito sa 1,345 gusali na nasira dahil sa bagyo. Base sa mga eksperto, matatagalan bago makarecover ang China sa pinsala ng bagyo. Ang mga minadaling proyekto para i-modernize ang infrastruktura ng China ay ang tinuturong dahilan ng mga eksperto kung bakit gano'n na lang kabilis mawasak ang kanilang mga tulay at kalsada. Well, alam naman nating lahat kung gaano kababa ang kalidad ng mga produkto na gawa sa China. Mga peking materyales, tignan nyo na lang ang sementong to na gawa sa China. Nagmistulang foam ang mga semento nila. Kahit nga ang mga baboy ay hindi pinatawad, pinipinturahan nila ng itim para mabenta nila ng mas mahal sa palengke. Mandurugas, mababang kalidad na produkto. Kaya nga hindi na nakakapagtaka kung bakit gano'n na lang kadali mawasak ang kanilang mga infrastruktura. Ang mga pangyayaring yan sa China nitong mga nakalipas na linggo ay isa sa halimbawa ng mas lumalalang climate change. Miski nga sinong makapangyarihang tao ay walang magagawa para patigilin ang bagyo. Ang pananalasa ng bagyo ay malaking epekto sa mga lokal na negosyante sa China. Milyong halaga ang nalugi sa mga local businessman. Apektado ang turismo sa bansa. Base sa mga eksperto, matatagalan bago makarecover ang China sa pinsalang idinulot sa kanila ng bagyo.
Aawa ka na lang talaga sa mga nasalanta ng bagyo sa China. Pero sa tuwing napapanood ko sa balita na hinaharas ng mga Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda, hindi ko maiwasang magalit sa China. Para bang sabi ng kalikasan, di ba gusto nyong angkinin ang buong katubigan ng West Philippine Sea? O ayan, magsawa kayo sa tubig ulan. Gawin natin dagat ang buo nyong bansa.